Sa muling pagdalaw ni Michael sa bahay ni Lynette ay hindi niya nga ito inabutan matapos sabihin ni Annalyn na kakaalis lang ng kanyang nanay na buong akala niya nga ay kadit nito ang kanyang tito Michael. Ngunit sinabi naman ni Michael na hindi umano at ngayon lang ulit siya nakabisita. Wika naman ni Annalyn na baka may kikitain lang kasama ang kanyang tiya Josa. Dito na nga humingi ng tulong si Michael kay Annalyn na kung pwede umanong ilakad siya nito sa kanyang nanay Lynette. Pumayag naman agad si Annalyn at sinabing huwag umanong mag-alala ang kanyang tito Michael dahil tutulong siya para mapasagot na nga siya ng kanyang nanay. Sa kabilang banda, malalaman na ni Regan na si Zoe pala ang naglagay ng letter sa lock ni Annalyn matapos nitong ipareview ang CCTV sa kanyang kaibigan din na may hawak ng kopya ng mga CCTV sa ospital. Kaya naman agad niya itong ipinaalam kay Annalyn. At dahil sa sobrang inis ni Annalyn dahil sa napakaraming beses at pagkakataon na siyang pinagtripan ni Zoe ay balak na nga niyang sabihin ang tungkol sa annulment ng kanyang mga magulang nang sa gayon ay makabawi din siya sa kawalang hiyaang pinagagawa sa kanya ni Zoe. Ngunit pinigilan naman siya ni Regan dahil hindi umano maganda na maghiganti. Dagdag pa ni Regan na mas mabuting sabihin na lang ito sa daddy ni Zoe at medical director para mabigyan siya ng sanksyon. Matapos nga ito ay inlook niya ulit si Annalyn na lumabas na hindi naman sinasadyang makita ni Doc Antonio. Kung kaya't dito makakaramdam siya ng selos na tila hindi niya maipaliwanag lalo pat may tampuhan sila ni Annalyn dahil nga sa mga nangyari. Samantala, sa pagsugod ni Moira sa kanyang asawa ay mukhang dito niya na nga malalaman na ang tinutukoy pala ni Lynette na lalaki nakabuntis sa kanya at nang iwan ay ang kanya palang asawang si Robert. Sa inyong palagay, tuluyan na nga kayang makakalbo ni Lynette si Moira gaya ng sinabi niya na hindi siya kakalma hanggat hindi niya nakakalbo ang babae ng kanyang asawa? Iyan ang mga dapat nating abangan. Dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.